Bakit galante ang mga narcissist sa ibang tao? Kung ang inyong mister ay grabeng gumastos sa kanyang mga kabarkada o mga kaibigan o katrabaho, o ang inyong misis ay grabeng gumastos, no, sa kanyang mga kaamiga, sa kanyang mga kumare, no, sa kapitbahay at kung saan-saan pa, no. O kaya mga girlfriends nyo, boyfriend nyo, live-in partner nyo, no. Ito ay dahil sa image management. Ano tong image management? No, from the word itself, no, image management. Ibig sabihin niyan ay gusto nilang maging maganda ang tingin ng mga tao sa kanila, maging, ang datingan nito ay mataas ang tingin sa kanila. Mapera, no, may kaya or mayaman, pinagpala, no, mabuting tao, mapagbigay. Basically, ang gumagawa nito mga communal narcissist kung tawagin. Kasi may mga types ng narcissist, no? Hindi lang isa yan. So, madami yan. So, basically, yun yung gumagawa niyan. Pero, karamihan din sa mga narcissist, yung ibang mga types, no, gumagawa din ito. Nga pala, kung gusto nyong madagdagan ng kaalaman nyo at mamulat kayo tungkol sa mga narcissist, ito yung libro para sa inyo na may re-recommend ko, Surrounded by Narcissists, no, by Thomas Erickson, no, How to Stop Other People's Egos Ruining Your Life. So, this is to protect your mental health. So in this book, pwede kayong maging narc destroyer, pwede kayong maging narc slayer dito, no, narcissist slayer, datingan nyo. And also, syempre, to strengthen your your mental health pagdating sa mga ganitong bagay, to protect your mental health. So, check out nyo lang yan dyan sa yellow basket na ilalagay ko. Napakasulit yan kasi less than 200 lang yan. Pero nyo, life-changing yan. Less than 200 lang yan. Basahin nyo lang yan. Lulupit kayo. Papoprotektahan nyo na ang isip nyo. Okay, so let's continue. So ito na nga ang pangyayari nito. Ang tawag dito, no, ang tawag ko dito ay outdoor mode. Kasi ang mga narcissist, may tinatawag na outdoor mode, yan yung pag nasa labas ng bahay, indoor mode pag nasa loob ng bahay. Kapag ka nasa labas ng bahay, galante. Pag nasa loob ng bahay, walang hiyang kuripot. No, may follower ako dito na nagse-share sa akin, no. Grabeng gumastos sa inuman ng kanyang asawa. Grabeng gumastos sa birthday yan, sa mga kasal. Grabeng magregalo. At pagka may mga nalapit pa doon sa kanilang bahay na nanghihingi ng tulong, bigay ang kanyang asawa. Lagi sila nag-aaway pag sinisita niya at kanyang pinipigilan. Minumura siya, no? Dinedegrade siya, sinasabihan siya ng walang kwenta at kung ano-ano pa. Humingi siya ng pambili ng ulam, minura siya. Pambili ng bigas, minura siya. Sabi ay mga matatakaw daw. Ang takaw nyo naman, nubos nyo na isang kabang bigas yan. Ilang araw pa lang, samantalang isang buwan na raw, kasama pa ang aso't pusa doon sa nakain. No? So, you see, libo-libo, no? Thousands ang ginagastos sa ibang tao pero pagdating sa pamilya, grabe ang kuripot. So, because image management nga ito. Sa ibang tao niya, no, ginagastos yung pera para maganda yung tingin sa kanya. Para goods na goods siya sa mga tao. No, ganyan. Pakitang tao kasi ang mga narcissist. Yung kasing ego nila nabuboost pagka sila sinasabihan ng mga tao na, wow, ang galante mo naman, ang dami mong pera. The sky's the limit sa'yo. Ibang klase ka. Gagano. Alam niyo naman masipag tayo marami tayong pinagkakakitaan, ganun. Tsaka, alam mo, pagka nagbibigay ka, maraming balik no? Doble-doble, triple-triple. Oo nga pare, kaya ako pagka nagkapera, gagayahin kita. Magbibigay din ako, ganun. Ganda nga, blah, blah, blah. So that's it. You see, boost na boost yung ego. Kasi basically, ang mga narcissist, fragile lang ego niyan no? Ang dating is something like they are empty. So, ang magpupuno ng tangke, no? Because the tank is empty. Magpupuno ng tangke, magbibigay ng gasolina, magbibigay ng fuel, yung mga tao na binigyan niya ng pera. Boost na boost ang ego niya doon. That's the reason why. Na nabubuhayan siya ng dugo. It's his oxygen. It's her oxygen. It's her fuel. It's her gasoline. No? It seems like yung mga taong binibigyan niya ng pera ay mga gas, parang gasoline station yan parang gas station yan na ginagasolinahan siya Pag uwi niya ng bahay, ginagana, pag anong gano'n niya sa, oh, nasaan kape ko? Ganyan. Talagang bus na bus yung ego. No? Lalong superior na superior ang tingin. Oh. Kasi sinabihan ng mga tao na napakagaling mo napakabait mo, ganyan. Tapos, sasampigahin yung misis. Pak! Sabihin ang pait na kape mo, ganyan. Patanga-tanga ka, ganun. You see, di ba? Uy, nga pala, babayad na ng tuition fee yung mga bata sa Lunes, ganun. Sabi, pusang kinalbo. Ano ka ba naman? No? Nagkakape yung tao Tsaka, kalahati lang ang ibabayad ko dyan. No? Ganun, daming excuse. Sira ng sapatos. Nakanganga na yung kanyang leather shoes. No? Hayaan mo, hindi pa nalawit ang dila niyan. Ng sapatos na yan. Okay. Ganun na daw yung sapatos pinakita. Maybe, wala pa, hindi pa nalawit yung dila ng sapatos na yan. Na yun ibili.
Mga gano'n. May gano'n na follower nag-send sa'kin no'n, natatawan-tawa ako, eh, kasi sabi ko grabe naman 'yun, dinaan pa sa biro, mga gano'n, mga ridiculous, nakakatawa pero nakakatanga din, 'di ba? You see that? 'Yun ang ibig sabihin natin niyan. So, ano yung takeaway natin dito? The takeaway here is you need to understand their nature. It's their nature. Ganito talaga ang mga narcissists. And for you guys na mga nakakakita ng mga taong ganito na pinaglululoko kayo, galante, syempre natutuwa kayo, binibigyan kayo. Pero those people are opportunistic. Gagamitin din kayo ng mga narcissists. Kala nyo, libre-libre lang yan. Libre. Meron yan balik, no? Pwede kang hingan yan ng pabor or whatever because you get something from him. Hindi yan libre. There's something else. Ganon din yung mga ibang narcissist, something like that. Ginigamit ka rin ng mga yan because they are users talaga yung mga yan. See you in my next content. I hope you learned something from this. Bye for now.